Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inadyok ng 4-piece party list ang 6 na rehiyon sa bansa na magpatupad ng wage increase order. Ito ay bago matapos ang taon. Ito ay matapos magpatupad ng taas sahod ang 11 regional wage board sa buong bansa. At 6 na natirang rehiyon na lamang ang walang naitalang pagbabago sa kanilang mga minimum wage. Ang mga rehiyon na ito ay Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Dagdag ni 4-piece Representative Marcelito Libanan, umaasa sila na magpatupad ng agarang taas sahod ang mga ito bilang tulong sa mga manggagawang nasa pribadong sektor na makayanan ang patuloy na pagtaas ng cost of living sa bansa. Sa paglabas ng ikalawang bahagi ng video ng dating mambabatas na si Saldico, ilang taga-suporta ng Pangulo maging ang palasyo ang muling umalma sa paratang na lumabas. Ang detalye tunghayan mula kay Princess Castro. Umalma ang ilang makabayan at sibikong organisasyon kasunod ng paglabas ng ikalawang bahagi ng video ni dating Congressman Zaldico nitong Sabado. Laman ng video na ito ang ilang mga paratang na umano'y katotohanan sa likod ng mali-malitang pera mula sa kaban ng bayan. Sa una at ikalawang bahagi ng video, kanyang pinaratangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nag-utos at tumanggap umano ng 100 billion peso insertion mula sa national budget. Kasabay nito ay ang paglalabas nito ng mga larawan ng mga nakahilera umanong maleta na sinasabi niyang naglalaman ng pera. Gayunpaman, kinuwestiyon ng Chairman Emeritus ng Makabayan at Sibikong Organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ang kawalan ng ebidensya sa mga pahayag ng dating kongresista. Anya, walang visitor log at CCTV timestamp ang naturang larawan. Sa panig naman ng palasyo, mariin muli itong pinabulaanan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez at itinuring na isa lamang kuro-kuro ang naturang pahayag nito. Kaugnay nito ay labas din ng pahayag si Romualdez na nananatili umanong malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng mga aligasyong lumabas. Matatandaan din na nitong kamakailan ay sinabi ng ilang senador gaya ni Senate President Panfilo Ping Lacson at Senator Sherwin Gatchalian na kung totoo ang mga paratang nito, dapat niya itong ilahad ng personal at humarap muna sa Senado. Sinang-ayon naman ito ni Goytia na sa halip niya na humarap sa bansa, inihayag niya ito sa pamamagitan ng video mula sa ibang bansa, malayo sa cross-examination at sa tunay na proseso ng hustisya. Dagdag pa niya, mananatiling kwento niya ang mga paratang na ito hanggat walang matibay na ebidensya sapagkat dapat na may kalakip-an niya itong dokumento at beripikadong katotohanan para maging kapani-paniwala. Kaya naman diin ng grupo at ilang mambabatas na hanggat hindi humaharap si Ko sa tamang proseso at wala siyang mailatag na ebidensya, mananatili ang kanyang mga paratang bilang isang sabi-sabi lamang. Samantala, tumanggi namang magkumento si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga naturang akusasyon kaugnay ng flood control scandal. Ito ay kasunod ng ambush interview sa Negros Occidental kung saan personal niyang binisita ang mga nabiktima ng Bagyong Tino. Sa panig naman ng Blue Ribbon Committee, hinirit ni Gatchalian ang pagpapasabina kay Ko na subject to conditional motion o pag-uusapan pa sa susunod na pagdinig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang na-recover ng Philippine Navy ang isang malaking piraso ng hinihinalang Chinese rocket debris sa karagatan ng Tubataha Reef, Cagayan Silio, Palawan. Nakita ng mga otoridad na palutang-lutang ang debris sa naturang karagatan at nakumpirmang ito ay suspected space debris mula China na may sukat na 12 feet by 21 feet. Samantala, kasalukuyan namang sinusuri ang nakuhang debris sa Western Naval Command Headquarters para sa documentation at tamang disposisyon.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DA, pinaigting ang pagbabantay sa mga supermarket at wet market laban sa mislabeling at improper meat handling. 6 na rehiyon, inuudyok na magpatupad ng wage hike bago matapos ang taon. Leyte 1st District Representative Romualdez itinanggi ang paratang ni Saldico ukol sa isyu ng pondo. Ilang makabayang grupo umalma sa ikalawang bahagi ng video na inilabas ni Saldico, PBBM, dedma sa mga paratang. Philippine Navy, na-recover ang Chinese rocket debris sa Tubataha Reef. At Christmas lighting sa bansa, sinimulan na sa iba't ibang lugar. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.